At dahil nga sa kakulangan ng classroom at iba pang gamit, hindi na lang shifting sa schedule ng klase ang pinatutupad na solusyon ng DepEd. Simula na rin ang paglilipat sa mga estudyante ng mga congested o siksikan na eskwelahan patungo po sa mga paaralang may maluluwag na silid-aralan. Yan ang sinaksihan ni Steve Dailisan at Isay Reyes. Dahil kulang ang maayos na mesa sa Malinta Elementary School Pinalagad Annex, kung hindi sa sahig, sa hangin tila ipinatong ng ilang estudyante ang kanilang notebook habang nagsusulat. Hindi rin sapat ang ventilasyong hatid ng 3 ventilador kaya pawis na pawis ang mga estudyante. Pati computer classroom ginawang regular classroom. Kung ang 9 na classroom lang kasi ang gagamitin, lalabas na bawat classroom may mahigit 100 estudyante kaya pahirapang gumalaw ang mga bata. Ang mga sobrang enrollee inilipat sa Karuhatan West Elementary School kung saan may 19 classrooms para sa 1,200 students. Gusto natin na ma-decongest ang paaralan para din ang mga bata natin ay matuto na ang mga bata ay itatransport sa Karuhatan West Elementary School sa buong taon. Walang gastos sa pamasahe dahil sagot naman ng lokal na pamahalaan ang gastos sa pagbiyahe sakay ng mga school service. Pero 10 minuto rin ang tagal ng halos 3 kilometrong biyahe mula Pinalagad Annex hanggang Karuhatan West Elementary School. Yan ay kung walang traffic at walang hintayan ng mga estudyante. Malamang din kailangang gumising ng mas maaga. Sulit man ayon sa ilang estudyante, Dito po lamig-lamig po. May presko. Opo. Eh yung mga upuan ninyo, kumpara noon. Maluwag-luwag po dito konti kaysa po doon masikip. may alinlangan pa rin ang ilang mga magulang. Ang tagal nilang mag-aantay doon. Eh, biro nyo po, magla-lunch sila ng 10 o'clock. Bago mag-start yung klase, gutom na rin yun. Kaya ginawa ko, pinabaunan ko na rin po ng kani. Hassle po talaga. Kaya lang, walang choice po eh. Pero sa maraming paaralang kulang sa classroom tulad sa Batasan Hills National High School, pinakasolusyon pa rin ang 2-shift schedule o pagkakaroon ng pangumaga at panghapong klase. Yan ay para hindi sabay-sabay gagamit ang mga classroom ang lahat ng enrollee. Karaniwang 6 na oras pa rin naman kada araw, 30 oras kada linggo ang haba ng klase sa mga 2-shift school. Napasok pa rin naman sa DepEd requirement. Pero kailangan nga lang tipirin ang kanilang break time kumpara sa mga one-shift school tulad ng ilang public at maraming private school. Isa pang problema ang seguridad dahil gabi na ang uwian. Tulad dito sa Novaliches, Quezon City. Madilim na nang matapos ang klase ng mga estudyante, kaya mas gusto raw nilang magsabay-sabay pa uwi. Ang madilim na kalsadang ito kasi ang madalas dinadaanan ng mga estudyante ng Novaliches High School. Hindi ba delikado na umuwi kayo ng gabi na, madilim? Hindi po, kasi marami naman po kami, sabay-sabay po kami lahat. Sabay-sabay kayo. Pag may kasabay po, hindi naman. Pag may kasabay po, hindi naman po. Ayon naman sa pulisya, magdamagan ng kanilang pagbabantay mula ngayong araw para mapanatiling ligtas ang mga estudyante. Nakikipag-coordinate din kami sa mga LGU, saka sa mga barangay. Kasama rin namin sila na nag-duty. Yung pinaka-vicinity na eskwelahan, from the start na nag-open ng klase hanggang sa paglabas. Paalala nila sa mga estudyante, Mga alanganing tao, huwag silang sasama, hindi nila kilala. Dire-diretso lang uwi sa bahay. maliban sa mga 2-shift, may nag-iisang paaralan daw na nagpapatupad pa ng 3-shift sa buong bansa, ang Tongos Elementary School sa Navotas. Mula sa Valenzuela City, ako si Steve Dailisan. Mula sa Novaliches, Quezon City, ako si Isay Reyes. Kami ang inyong saksi.